Kamusta mga aspiring digital professionals? Welcome dito sa ating explainer kung saan hihimayin natin kung paano nga ba maging isang epektibo at legit na social media manager. Alam naman natin sa digital age ngayon, hindi lang to basta pag-post ng cute pictures, di ba? Sining siya at the same time, science. Kaya from beginner basics hanggang sa super advanced content management, gagabayan ko kayo. Pag-uusapan natin lahat from zero to hero. Mula sa simpleng araw-araw na tasks, papunta sa paggamit ng AI at syempre ang paborito ng lahat, monetization. Gets? Handa na ba kayong matuto? Let's go! Para sa roadmap natin ngayon, ito ang ating magiging agenda. Una, aalamin natin kung ano ba talaga ang social media manager. Pangalawa, content planning at management. Pangatlo, live streaming at AI. Pang-apat, monetization at campaigns. At panghuli, mga kagamitan at daily workflow natin. Okay, let's dive into this. Unang bahagi, ang mismong role mo bilang isang social media manager. So ano nga ba talaga ang ganap natin araw-araw? Basically, ikaw ang boses at mukha ng brand online. Literal na ikaw yung nagpo-post, sumasagot sa mga comments at DMs at nag-a-analyze ng engagement. Hindi ka lang taga-upload, ikaw mismo ang nagbabantay ng buong imahe ng brand. Like kung may hawak kang Facebook page ng isang business, ikaw yung araw-araw na nakikipag-usap sa customers, or sa TikTok, ikaw yung nagbi-brainstorm ng mga trending na strategies para mag-viral ang produkto nyo. In short, ikaw yung tulay sa pagitan ng negosyo at ng mga tao. Now, alam nyo ba kung anong pinagkaiba ng isang ordinaryong poster sa isang magaling na social media manager? Nakakabit ang lahat ng technical skills nila sa isang mas malaking layunin. Dito pumapasok ang vision at mission. Ang vision, ito yung end goal, kung ano ang gustong marating ng brand sa future. Let's say, maging top digital brand sa Pilipinas. Ang mission naman, ito yung how, kung paano mo yun gagawin, like providing quality, engaging content araw-araw. Kapag naiintindihan mo tong dalawa, ito yung magiging driving force mo sa daily grind. Hindi ka lang nagpo-post para may maipost. Nagpo-post ka para tuparin ang vision ng brand. Make sense, right? Moving on, paano ba natin i-manage yung chaos ng paghawak ng napakaraming platforms? Dito papasok ang ikalawang bahagi, content planning at management. Tingnan nyo to, ang laking ginhawa kapag mayroon kang content calendar. Imbes na mag-stress ka tuwing umaga kung ano ang ipopost, planado na ang buong linggo. Monday, motivational. Tuesday, product promo. Wednesday, tutorial video, and so on. Nakikita nyo kung gaano ka-visual ito? Ang pag-manage ng multiple platforms like Facebook, Instagram, TikTok, at YouTube, hindi dapat nakakabaliw. Kapag gumamit ka ng mga content management systems tulad ng Meta Business Suite, Hootsuite o Buffer, pwede mong ischedule lahat yan sabay-sabay. Super organized at walang palya. Pero paano ba natin binubuo yung mismong content na ilalagay sa calendar? Well, may 6 na foolproof steps tayo diyan. Number 1, research trending topics. Kailangan relevant tayo. Number 2, create a content idea based sa na-research mo. Number 3, isulat mo na yung script. Number 4, shoot and edit the video. Number 5, schedule ang posting gamit yung mga tools na nabanggit natin. And number 6, ito yung madalas makalimutan ng marami pero absolutely crucial, analyze results. Dito mo kasi makikita kung nag-work ba yung puyat mo at kung ano yung pwedeng i-improve sa susunod na linggo. Siyempre, may mga golden rules tayo para protektahan ang brand. Sa do's natin, palaging original content ang gamitin, maging masipag mag-reply sa comments para ma-feel nilang tao ka, be consistent sa pag-post at laging gamitin ang analytics. Sa kabilang banda, big don't natin ang spam posting. Umiwas sa fake news at copyright violations, naku, baka ma-take down pa ang page nyo. At higit sa lahat, iwasan ang toxic behavior sa comments, lalo na kapag ikaw ang sumasagot on behalf of the brand. Chill lang dapat. Okay, let's transition sa advanced technical phase. I-elevate natin yung skills mo with ikatlong bahagi, live streaming at AI. Kung gusto mo nang mag-level up sa production, isipin mo na ang OBS Studio ay ang sarili mong personal broadcast station. Libre to at perfect for scene switching, especially for gaming streams. Kapag mas malaki na yung production at kailangan ng multi-camera, nariyan ang vMix. Gusto mo bang mag-invite ng guests ng mabilis at walang ini-install na app? StreamYard ang sagot dahil browser-based siya. At para sa video editing with cool effects, pwede ang Corel Video Studio. Bawat tool dyan may specific magic para mas maging pro ang datingan ng online classes o live selling nyo. Now, this is a real game changer. Paggawa ng sarili mong virtual studio gamit ang AI.
Alam nyo ba, hindi mo na laging kailangang humarap sa camera. Pwede kang gumamit ng AI avatars na magiging virtual presenter mo. Idagdag mo pa yung OBS virtual backgrounds at overlay graphics. Boom! Para ka nang nasa mamahaling newsroom. Wala kang mic o medyo paos ka? Gamit ka ng AI voice tools. Imagine, pwede kang mag-setup ng sarili mong AI news anchor para regular na mag-report ng mga updates direkta sa page nyo. Mabilis, very high-tech, at for sure, agaw pansin. And now, for the ultimate reward phase. Ika-4 na bahagi, monetization and campaigns. Dito na natin i-convert ang views to actual cash. Ang super interesting sa part na to, idinidetalye nito yung 4 na distinct methods para kumita mula sa content nyo. Una, ads revenue. Dito binabayaran ka ng YouTube o Facebook based sa dami ng nanonood ng ads sa videos mo. Pangalawa, affiliate marketing. Ikaw yung nagpo-promote ng product ng iba tapos may commission ka per sale. Pangatlo, sponsored content, kung saan direktang magbabayad ang isang brand para i-post mo sila. At pang-apat, ang super sikat ngayon, live selling, yung direktang benta habang naka-live ka. 4 na solid revenue streams, right there. Pero para mapabilis yung kita, minsan kailangan nating mag-boost ng content. Pero wait, you have to know which one to use. Gusto mo ba ng engagement boost para hakot likes, comments at shares? Or reach boost kung gusto mo lang makita ng napakaraming tao sa feed nila? Kung may website kayo, traffic boost ang kailangan para mag-click ang mga tao papunta doon. Pero kung ang ultimate goal ay sales at sign-ups, conversion boost yan. Kailangan alam natin yung diferensya para saktong-sakto ang gamit ng budget natin. Paano naman kapag magpapatakbo ng malaking kampanya, like isang back-to-school promo? Structure dapat yan, 5 hakbang lang. Number 1, goal setting. Ano ba gusto mong ma-achieve? Number 2, target audience. Sino ba yung mga bibili ng school supplies? Number 3, content creation. Gumawa ng ads na aakit sa kanila. Number 4, i-launch na natin yung campaign. At number 5, monitor analytics. Tingnan natin kung tama ba ang diskarte at gumawa ng adjustments habang umaandar yung promo. At wag nating kakalimutan, walang magko-convert kung walang malinaw na call to action o CTA. Ito yung instruction mo sa audience kung anong next step nila, like and follow, subscribe now o kaya message us for orders. Kahit gaano pa kaganda yung video mo, kung hindi mo sila uutusan kung ano ang gagawin sa dulo, walang mangyayari. CTA yung literal na tulay na nagko-convert from a simple view papunta sa isang real actual action. Okay, let's wrap this up with our final section. Ika-5 bahagi. Kagamitan at daily workflow. Paano ba ito magiging tangible sa pang-araw-araw na routine mo? Madalas, iniisip ng marami na kailangan ng daan-daang libong budget para mag-start. No way! Compare the setups here. Sa basic setup, pwede ka magsimula gamit lang ang maaasahang smartphone mo, isang tripod, ring light, lapel mic at laptop. Sapat na yun! At kapag kumikita na, saka ka lumipat sa advanced setup. Pwede ka na mag-green screen, audio mixer, multiple cameras at isang hiwalay na streaming PC. Ang nakaka-empower dito, anybody can start small and just upgrade later. Walang pressure. To prove to you na highly achievable tong career na to, check out this timeline for a typical day. 8:08 ng umaga, check messages at mag-reply sa inquiries. 10 a.m., i-post na yung nakascheduled na content. By 12 p.m., mag-lunch ka na pero monitor the engagement. 2 p.m., focus ka na sa deep work like video editing. 5 p.m., pwede kang mag-go live kung kailangan. At pagdating ng 7 p.m., silipin ang insights at i-analyze ang resulta ng araw mo bago mag-off. Tingnan mo, managing all these tools is just a highly achievable sequence of steps. So, na-cover na natin lahat from basic posting, pag-manage ng content calendars, pagpapatakbo ng mga live streams at AI virtual studios hanggang sa kung paano kikita at pamamahalaan ng oras mo. Kaya ngayon, I'll leave you with this question. Are you ready to launch your digital career? Sa dami ng tools at strategies na nakita natin ngayon, alin doon ang una mong pag-aaralan at imamaster? Hinihinti ka na ng digital space kaya simulan na ang paglakbay mo mula zero patungo sa pagiging isang hero. Maraming salamat sa pagsama sa ating explainer ngayon. Hanggang sa muli!